So what if kung mahigit 100,000 yung savings mo dito? Try natin. Sabihin natin na meron kang 1 million. Yan. So ito naman yung earnings mo sa 1 million savings deposit mo. So yung isang araw. So ang unang gagawin mo, hanapin mo lang yung link kung saan mo madadownload yung SeaBank application. Basically, nasa description ng video natin. Puntahan mo lang yon. Then, kapag nandun ka na sa link, i-click mo lang yung link at mapupunta ka dito. At itap mo lang tong download button. And simply install this application sa Google Play Store. So, i-click mo lang yung install. Pagkatapos mong ma-install yan, so basically kung may Shopee account ka, pwede mong i-link yung Shopee account mo para makapag-sign up. Pero kung wala, pwede mong gamitin yung mobile number mo, yung active mobile phone number mo para makapag-sign up. So in this case, mobile phone number yung gagamitin natin. Tap mo lang yung sign up at ilagay mo lang yung active mobile number mo. Then after mo ilagay yung phone number mo, ilagay mo naman tong referral code para makatanggap ka ng 50 pesos. So at the end of this video, tuturo ko sa'yo kung paano magre-reflect yung 50 pesos cash bonus sa account mo. Then after mong ilagay yung referral code at saka yung phone number mo, tap mo lang I agree, then click next. So pagka-click mong next, may marireceive kang OTP para makapag-create ka ng password. Sa part na to, hindi niya pinakita yung record natin kasi magkikreate tayo ng password. So may security siya. So hihintayin lang natin dumating yung OTP number dun sa number na inilagay natin. So once na na-receive mo na, i-type mo lang yung number na matatanggap mo. Tapos magkikreate na tayo ng password. So sa pag-create ng password, pwede ka maglagay ng small letter, big letter, at number. Kapag okay na yung password mo, click next. At i-activate mo lang yung Touch ID. Yan. Kung meron mo yung Touch ID yung phone mo. Yan. Successfully activated na siya. Tapos, ito, mayroong facial verification. So, bale, your face is fully visible and not covered by hair, glasses, face mask, or any accessories. So, bawal naka-face mask, nakasalamin, o kung ano man yung accessories bago tayo mag-facial verification. And at the same time, medyo malinaw yung paligid mo. So, kapag ready na, tap mo lang yung Start Facial Verification. So, at i-allow mo lang. Move closer. Pili ka lang kung anong ID ang meron ka. In this case, meron tayong national ID. Click next. Use physical ID. Yung ID mo talaga yung pipicturan mo. Bawal din yung malabo at do not cover any part of the ID. So kapag ready na, take ID photo. So kapag okay na, confirm. At yung likod naman. So kung medyo malabo, retake lang natin. Medyo malabo eh. Confirm. So, meron na tayong ID number. Nakalagay na din yung pangalan natin. So, sa middle name, optional lang naman siya kung gusto mo lagyan ng middle name. So, in this case, hindi natin lalagyan ng middle name. First name lang, tsaka last name. Tapos, so kung makikita mo, may nakalagay dito, I have an alternative name. So, kung gusto mo maglagay ng alternative name, itap mo lang to at lagay mo yung pangalan mo. Pero kung wala naman, kahit wag na. As make sure citizenship mo Philippines, gender, at yung birthday mo dapat tama. Kapag okay na, click next. So, additional details lang, Philippines, city of birth, occupation. So sa occupation, pili ka lang kung anong gusto mong ilagay. Siguro self-employed, pwede mo ilagay. Tapos sa occupation, lagay mo lang kung ano yung eligible sa'yo at yung company, industry, and yung monthly income, source of fund, purpose of account, savings. Are you a resident, green card holder, or citizen of United States of America? So, ilagay mo lang no. Same as ID address. So, kung ano yung address mo sa ID na ini-screenshot mo kanina na iniligay natin, pipiliin na lang natin tong same as ID address. Kung parehas yung address na ilalagay mo. Or kung may different address residential ka naman, pwede mong piliin to. Pero in this case, same as ID address. So optional lang yung email pero lalagyan na rin natin para secure yung account natin. Click next kapag okay na. Kahit di mo nabasahin siguro to. I-tap mo na lang itong I have read and agreed the terms. Then next. Tapos magkikreate ka na ng PIN. Then, i-confirm mo ulit yung ginawa mong PIN. Ulitin mo lang. Yan, kapag okay na yung PIN, you have successfully submitted your application. So sabi dito, within 1 working days on status your account, you can only make transfer blah blah blah. So click got it. So under review pa yung account natin. So i-update kita kapag okay na siya. Kung makikita mo may notification bell dito, tap mo to. So, may important notice dito bago ko ipakita ko sa'yo kung na-approve na siya. Pwede mong basahin to para sa safety ng account mo. Okay?
So eto na, na-approve na tayo sa Cbank. So may nag-text sa number na inilagay natin. Sabi dito, "Welcome to Cbank. Log in to start your savings journey. Enjoy daily high interest earnings and more." Bawat savings mo dito is magkakaroon ng interest daily. Kaya maganda mag-save dito kumpara sa other banks na hindi naman gumagalaw yung iniipon mo. Hindi siya nag-grow. Kahit wala kang ginagawa, mag-save ka lang, nag-grow siya dito sa Cbank. At itry naman natin mag-login. So, ito yung loob ng account niya. So, hindi pa tayo nakakapag-save kasi kakagawa pa lang ng account natin. Siguro sa mga susunod na video, gawa natin ng video kung paano mag-transfer ng pera dito sa Cbank para mag-earn ka ng daily interest. So, bago magdalawang araw, bago ako naka-receive ng text na approve na yung Cbank account ko. So, ganun lang siya katagal. Depende yata yung iba kasi na napanood ko. After ilang minuto lang na-approve na sila. So, sa akin, umabot pa ng bago magdalawang araw. So, isa't kalating araw pala. So, meron lang dalawang step para matanggap mo o ma-receive mo yung sign-up bonus na 50 pesos. So, first step, make sure na ginamit mo yung referral code natin na pinakita natin. And at the same time, yung second step, kailangan mo lang mag-deposit ng 1,000 pesos sa first deposit mo. At i-stay mo lang siya sa loob ng 3 days. And after a week, makaka-receive ka ng cash reward, 50 pesos. So, kung makikita mo dito, meron siyang up to 4.5% annually na pwede kang kumita bawat savings deposit na gagawin mo. May mapapansin ka rin dito, total earnings, itong tab na to. Dito mo makikita yung daily na pumapasok na kita mo based doon sa savings na diniposit mo. Pwede mo rin makalculate dito kung magkano yung interest earnings na kinikita mo sa different amount. So, try natin itap to. Tapos, pindutin natin tong calculate earnings. Yan o. So, basically, kung meron ka ng 100,000 na na-deposit dito, so, ang daily income na pwede mo kitain sa 100,000 is 9.86 pesos. Daily yan ah. Tapos yung pang isang buwan, kita ka ng 295.89 pesos. Tapos, sa loob ng isang taon, kumita ka ng 3,600 dito sa deposit mo na 100,000. So, what if kung mahigit 100,000 yung savings mo dito? Try natin. Sabihin natin na meron kang 1 million. Yan. So, ito naman yung earnings mo sa 1 million savings deposit mo. So, yung isang araw mo na kinikita sa 1 million, meron kang 73 pesos. So, sa isang buwan, kumikita ka ng 2,219.18. At sa isang taon, kumikita ka ng 27,000 pesos sa 1 million na deposit na yan. So, wala kang ginagawa, nagsasave ka lang. Diba? So, goods na yun kasi hindi naman natin pinupulot yung pera eh. Tapos, kumikita ka ng additional interest dun lang sa pagsasave. At ang maganda pa dito, hindi siya katulad ng time deposit na ma-hold siya ng 6 months up to years bago makapag-withdraw. So, dito anytime yung dineposit mo, pwede mong ma-withdraw anytime. Ganun din sa interest na kinita mo, pwede mong ma-withdraw anytime. So, make sure lang sa first deposit mo, pabuti mo ng 1,000 pesos para makareceive ka ng 50 cash bonus. So, sa mga susunod, gagawa tayo ng video kung ano-ano yung mga function ng Cbank app account na to, and i-review din natin kung talagang legit ba talaga to.